Hi guys! Welcome back to my channel. So, this is my first ever collab video with, of course, di ko siya kailangan introduce. Hello po! Anna Kai. And matagal na namin pinlan tong collab, like last year pa. Tapos ngayon lang kami nagka-time kasi sobrang busy siya. Mag-collab kami and what we're gonna do is our current favorite makeup products. Para yung mga makeup na nasa loob ng aming makeup kit, yung ginagamit namin for our daily use. Yun. So, yun yung naisip namin. Apakahirap isipin. Ang hirap kasi mag-isip. So, yun. Since mahilig naman kami para sa makeup, so, yung mga lagi namin ginagamit. So, yun. If you guys want to know more about it, please continue watching. Okay. So, ito. May makeup kit kami yan. Diyan sila lahat. So, ilan ba to? More than 10 ata. Tama ba? More than 10 products. So, foundation, brows, ganyan. So, isa-isay namin yung mga current favorites namin. Ayan. Okay, so first is yung favorite namin na beauty tool. So, mine is the Real Techniques Sponge. And mine as well, Real Techniques Sponge. So, pareho kami. And favorite namin yan. Mas bago lang yung kanya kasi yung akin, ayan na yung nangyari. Medyo may ano na din akin. Sa sister din niya to galing. Oo, parang ito lang yung sakit ng Real Techniques na brush. Kailangan sobrang gentle kapag... Sponge? Sorry. Sobrang bilis siyang mag-crack na ganyan. Dapat sobrang dahan-dahan ka mag-clean ng inyong sponge. Pero sobrang ganda niya. And dupe talaga siya for the beauty blender. Beauty blender, mas mahal siya, di ba? Magkano ba yung beauty blender? 900. 900, 1,000. Eto, magkano to? This is 380. Ayan. 380, 400. So, malaking difference. Okay, so next is our favorite primer. So, ikaw, sige, ikaw muna. My primer is this Mika Forever Step 1 Skin Equalizer. Actually, doesn't really alter the texture or yung kung paano nag-feel yung skin niyo. Pero this is a color correcting one in a yellow shade. Ayan, Radiant Primer. So, akin naman, kasi sa kanya Western, akin, Asian. Yes. So, mahilig kasi ako sa Asian products. So, this one is the Beauty Shot Face Blur from Etude House. Madami kasi siyang benefits, like, ito sabi dyan, smoothing, pore hiding, tsaka tone up. So, yan. Pero medyo ingat lang paggamit nito kasi nakakaputi siya. Medyo nakakaano siya kung yung foundation mo. Tapos, ito yung ilalagay. So, huwag masyadong madami. Kasi, yun din, may SPF 15 siya. So, yan. Ito yung favorite ko as of the moment. Kasi okay din siya for dry skin. Next is our favorite foundation. Nahirapan si Anna siguro dito. Kasi madami siyang foundation. Ay, hindi naman. Pero kasi ito yung super duper ginagamit ko talaga. Ayan, yung favorite niya. Pero madami kasi. Ako kasi, hindi ako ma-foundation. Pero currently, I'm loving this Big Cover Concealer BB from Etude House. This is in the shade beige. Kaso, mahirap lang dito limited yung shades nila. Tapos medyo maputi siya. Pero ito kasi, since para sa akin na may dry skin, okay siya, oo. Hindi siya, hydrating siya at the same time. Hindi kasi ako mahilig talaga sa foundation. Maganda naman kasi yung skin niya eh. So, hindi mo kailangan mag-cover masyado. Oo, pero kasi ayoko yung feeling ng mabigat. Kasi yun nga, dry na. Pansin ko sa kanya. Dry. Tapos, yun. Tsaka every time na makikita ko siya, sobrang light lang ng coverage niya. Ako kasi all or nothing, parang ganun. Pero siya, mahilig siya sa mga Asia na yung sheer lang, pero nakaka-even ng skin tone. Yes. So, yan. Pakita mo yung applicator. Ito, yung comparison mo na sinasabi kanina. Parang pareha siya sa Lancome. Nalimot ko lang anong tawag sa foundation na yon. Pero hindi ko pa siya na-try. Lancome ba o Clinique? Mali. Clinique pala yan. So, meron akong haul video. You can check it out. Yung sa Etude. So, yun. Pinakita ko to yan. Mukha siyang nail polish. Sobrang laki niya. Yan. Parang concealer wand, no? Oo. Para daw siyang concealer tsaka foundation din. In one. Oo. Kaya mahilig ako sa ganon. Kasi minsan ito lang susuotin ko. Ganyan. Yours is this Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40. And nagustuhan ko siya kasi hindi ako araw-araw nagsusuot ng foundation. But with this foundation, pwede kong isuot araw-araw dahil meron siyang skincare benefits. And mas marami siyang skincare benefits kesa sa dun sa part ng foundation. So, hindi ko kailangan mag-worry na masyado kong ginagamitan ng foundation yung face. Meron din siyang SPF 40 PA+++. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero may plus sila eh. Paramihan sila ng plus. And pag inopen mo siya, para talaga siyang skincare dahil it comes with a dropper, ganyan. And yung consistency niya is very moussey. Hindi siya, pag inopen ko siya na ganyan, hindi siya tumutulo kasi moussey nga yung texture niya. And
yung coverage na okay. Pinatry niya yan sa akin. Tapos sobrang bango. Yun nga, maganda kasi may skincare benefit siya. So, carry lang siya gamitin everyday. Yes. So, next is our favorite concealer. Ako na medyo nahirapan dito kasi mahilig ako concealers. As in, kahit concealer lang yung suotin ko, okay na ako doon. Kasi grabe yung eye bags ko. Ay, parang ako hindi naman. So, Pero kasi ito lang, pagka pumapasok sa office, concealer, so okay na. Yun nga, kaya minsan pagka yellowish siya, pag hindi ko na-set, mahalata naka-concealer ako. Pero currently, ito sa etude na naman, lahat na lang. kaya wag na May- kayong oo. magtaka, sorry Huwag ka na magtaka pag puro Etude yun kasi kakagaling lang niya sa Etude na big sa sale. And, ni-research ko na kasi yun, yung mga gusto kong bilhin. Tapos maganda naman siya. Kaya, yun lagi kong ginagamit since binili ko. So, sige, ikaw muna. Bakit ba ako nagsalita Okay. na? So, yung akin, pareho siyang Makeup Forever. When it comes to concealer, gusto ko talaga yung sa Makeup Forever. For my face, sa blemishes ko and mga dark spots, I use this Makeup Forever Full Cover. This is an extreme camouflage cream and ibig sabihin nun, waterproof siya. And na-try ko na talaga siya. I use this with a foundation that's not waterproof. Pinawisan ako ng todo, natanggal yung foundation. Nagkamuron talaga ako ng parang mga spot kung saan ko lang nilagay yung concealer dahil waterproof siya. And then for my under eye, since this full cover is quite drying, I cannot use this sa under eye dahil marami akong crease. So I have this Makeup Forever Ultra HD Invisible Cover Concealer. If you are aware of the Ultra HD foundation, so isa ito sa mga kasabay niya na ilabas. And I like this dahil kahit ang dami mong gamitin, hindi ka mabilis na parang magkakaroon ng crease sa under eye. But you have to set it agad-agad. Kasi pag hindi, namumuo siya dun sa mga creases. So pagka lagay mo siya, pag-apply mo, pagka-spread mo, set mo na agad. Pero okay siyang gamitin. So, mine isa lang kasi parang akong pamilya. This is the Big Cover Concealer Tip from Etude. Actually, my favorite ako yung Fit Me. Yung nirelease. May ganun ka din, di Oo, ba? pero hindi ko siya natatry. Maganda ba Ayun. siya? Maganda siya. Pero kasi parang yellowish siya. So, kung hindi mo siya isiset, magmumukha talagang yellow yung dito mo pagtagal. Or siguro sa akin lang yun. Pero ito, current favorite ko is from Etude. Yun nga. Sobrang grabe, high coverage pala siya. Hindi ko in-expect na ganun. Ang ganda nung coverage niya sa under eye. Ano shade niya? Shade niya is Page. Tapos, nakaka-conceal talaga siya. Yung nasuot ko ngayon. Conceal naman siya. lang siya. I think 380. Basta below 400 lang. Tapos, medyo madami-dami na din siya. So, yan. Our next product is our current favorite, setting powder. So, mine is the setting powder talaga nakasulat sa likod niya. Pure Silk Setting Powder by Purely Cosmetics. Kasi mas, siya, may silk. May silk siya. So, since yun nga, dry skin kasi ako, so, medyo mahirap ako maghanap ng powder kasi baka magbuo siya or, ano ba yun? Parang mas lalong makita na dry yung skin ko. So, ito, okay na okay siya for me. And talagang sobrang soft niya. Mafe-feel mo talaga na silky siya. Ano ba feeling? Basta yun. Pero okay to kasi I use it on my under eyes and sa face din ganun. Mine naman is this Laura Mercier Loose Setting Powder in the shade Translucent. And ito, alam ko, ginagamit din to ni Rach. Pero, ginagamit ko lang siya pag may events kasi nga, medyo mahal talaga siya. Pero actually, yung kay Rach, yung Purely Cosmetics, nashock ako kasi ang liit niya pero ang mahal din niya. Magkano yan? 800 ata to? 800 850. for ilang grams yan? Ano lang to? 3. 3 grams. Tapos ito parang 29 grams. So, ang mahal niya 800. Tapos ito magkano ba to? Sorry, hindi ko alam 1.6? O, ganun. 1.6, 1.8. So, wala pang 2. for events, ito talaga yung ginagamit ko. Pero for, like, on a daily basis, yung RCMA, okay naman siya. As long as you set it with, like, a fixing mist para mawala yung pagka-powdery look niya. Ayan. Nauso ang baking, kaya balik loob tayo sa setting powders. True. Tsaka magandang kanya kasi malaki. Maganda talaga yung Laura Mercier. As in, siguro sa lahat ng na-try natin. Oo. Ito talaga eh. Ito. Ito talaga yung pinakamaganda. Yun nga lang, pricey. Pricey talaga. Pero kasi madami naman siya. 29 grams. 1 year yan, tatagal. Siguro sa akin 1 year. Pero karamihan, ito din talaga yung ginagamit. Laura. There. So, yan. Okay, so next is our favorite bronzer, yung pang contour, and yung blush.
Kaya ako siya sinabay kasi ang akin nasa palette. Oo, isang buo na Kaya sabi ko sabay na lang namin sabihin. So, yung current favorites namin, what's yours? Yung sa akin, wala siya sa palette pero tag-isang pan siya. For my contour, actually hindi ako nagko-contour for an everyday basis dahil I find na medyo nakaka-mature siya ng itsura pag everyday ako nagko-contour. So, bronzer na lang para hindi lang mukhang flat and walang warm glow yung face. For the bronzer, I have this Mineralized Skin Finish Natural from MAC in the shade medium deep, ayan. And then for my blush naman, MAC din siya, pero this is a pro long wear blush in the shade Rosy Outlook, and any look pwede talaga siya kasi hindi siya pink, hindi rin siya orange, parang peachy siya or like something in between, so okay siya tingnan, radiant lang. Okay, so sa kanya puro MAC, akin ito. Isang buo. Oo, diba? isang buo Laki. siya. Kaya actually lahat ito kasi this is the new palette from Benefit. It's called the Maganda. Chikaton. Maganda Yan. promise. Tsaka manipis lang siya, nagulat ako. Ang cute niya talaga. Yan siya. So, kung bumili kasi dahil kay Rage, kasi Oo, ganda bibili niya. na yan, sure. Ay, hindi. Sure. Kasi meron naman ako ng ibang shades, pero convenient lang nyo ang nipis, Dito, tapos isang buo na ganyan. Tsaka full size pala ito lahat. As in, wala kasi akong blush or bronzer. So, dati gusto kong bumili ng, yun nga, yung sa Christmas, yung pag may collection. Kaso hindi ko nasasaktuhan. Tapos, yun, buti na lang lumabas to kasi full size. Sobrang makakatipid sila dyan. Sobrang nakakatipid. Anyari? Okay. Ano yun? Nabagsak mo ba yan? Hindi, ngayon nga rin. Ano ba yun? Kinabahan naman ako sa'yo. Kakatipid. Sabi ko, kakasya kasing chika. So, okay, dali ba kita mo muna? Tawa po siya ng tawa, hindi siya makarecover. Bilang chika to, nagmamadali siyang ipakita ang sarili niya. Marathon. Pinakita niya na kanyang true colors. Hawakan ko na nga. Ano ba naman dito sa isang side? Hindi siya makarecover. Ayan. Sige, tawa lang. Ubusin niya muna po. O, cut mo na. Cut! So, nagkaroon kami ng bloopers. Hawakan Ay, ko na kanina to. ka ba? Na-pindot mo ba yung record kanina? Oo, naka-record yun lahat. Sure ka? Okay. So, yan. So, huwag mo na Ay, naka-recover ka sabihin. na talaga. So, makakatipid talaga tayo dito, guys. And yun nga, sabi ko sa inyo, bilang chikathon siya, nagmamadali siya. Aray ko. Parang may marathon pa siya nga attendance. Hindi ako makaget over. Hulog kasi. Nagmamadali siyang ipakita kanyang true self. Kinabahan ako. Mahal Pero pa naman to. anyway, hindi naman siya nasira or Hindi siya what. nasira, guys. Hindi siya nasira. Pero yun nga, makakatipid tayo dahil full size lahat. Magkano Yes. isang full size na ano? 1.6? 1.6, di ba? O tapos ito, 3. 3. Parang 3,000? Saan mo ba binili to? Sa US to. Okay. Pinabili Pero ko pag dito, noon. magkano yan? Parang 3 siguro. Basta wala pa siyang 3. Ay, kahit namura pa rin. Kasi parang price na ng dalawang Dalawa. blush yung ano yung babayaran mo. Pero you get 5. 5. Okay, so yan. So, my current favorite, DC! So, my current favorite bronzer is the one from Benefit na Hula. So, yan. Ano naman na yan? Alam nyo na yan. Kasi, okay siya. Hindi siya orangey. So, maganda talaga siya for contour. And yung blush na favorite ko currently is Dandelion. Kasi parang yun nga, perfect for everyday. Hindi kasi ako ma-blush. Pero ito, alam mo yung flush cheeks lang yun. So, yan. Tsaka mabango. Oo, ang bango yung bango niya. napansin ko. So, Hindi yan. open siya. Yan na. Sara na natin. Baka mahulog ulit. Benefit, ba't ganon? Ba't nahuhulog? So, next is our favorite highlighter. Since usong-uso yung highlighter ngayon, as in, uso talaga. Alam mo, may all highlighters, ano pa? Makeup challenge. Oo, yan. highlighter challenge. So, dapat yung gagawin namin kasi we got our Jaclyn Hill na Champagne Face Collection palette. Yan. Kaya, Yan. nang hinayang kami, hindi Sayang. lang na lang namin gagawin yun. Mahal. Mahal. So, yan. So, ikaw, sige, ikaw muna, ano favorite highlighter? Ano rin to, from the Becca After, ayan. From the Becca Afterglow palette. Actually, hindi lang siya puro highlighter. We have 3 highlighters and then 2 blushes. Pero, ano parang yung isa hindi naman siya blush. Parang, pwede siya for
contour. Or, not really contour, but bronzer. But, yung nga, highlighter is this one, Moonstone. Maliit lang siya, as in super liit niya. Ayan yung pinky finger ko, tas yun yung pan. Para lang siya eyeshadow, no? Oo, eyeshadow, parang eyeshadow palette nila, ganyan. Eyeshadow pan. Pero yung Moonstone, bibilin ko talaga yung full size niya. Dahil, wala to dun sa Becca, diba? Na Wala. Jaclyn Hill. Champagne pop, tsaka Bibilin ko siya ng full size dahil nagkaroon na siya ng dent. Ayan, reklamo si Dixie. But anyway, Becca Moonstone. So, Dixie, huwag ka muna maingay. Patapos na kami. Okay, so my favorite is the one from The Balm. It's Maganda the, yan. may ganito ka din, di ba? Manizer Sister. So, wala talaga akong, The Balm na highlighter. So, nung nilabas nila to, natatluhan na, at least matatry ko lahat. Oo. Go na. Kasi mura lang to, wala pang 1.5. At saka, for highlighter, hindi mo kailangan ng sobrang Yung malaki. malalaki talaga. Unless yun lang talaga yung, unless favorite mo siya. Kasi ito, magtatagal siya. Oo, ito, lagi, hindi man araw-araw, pero lagi ko siyang ginagamit pagka, siguro mga twice a week, ganyan, lalo na pag weekends, kasi doon ako nagme-makeup. Itong, parang hindi siya nababawasan. Ito lagi, ang favorite ko out of the triple is the Mary Luminizer. I think alam na ng lahat yan. Ako rin. Talagang, pero ako, ito yun. naman ako, yung gitna, yung Cindy Luminizer, para sa akin lang naman. Or sometimes, I mix, maganda yung mix ng maganda both. sila. Kasi, parang yellow, yellowish, tapos ito pinkish. So, ayun. yan. So, kung mapapansin nyo lahat ng favorites ko nasa palette. Kasi nga, gusto ko yung lahat matatry ko as much as possible para sulit din. So, next is our favorite brow products. May it be pencil, pomade ba yun? Pomade, yan. Or, brow mascara. So, yan. For me, my favorite, mahilig ako sa pencil kasi ang favorite ko ever since is the Easy Brow Pencil from Etude House. Sobrang mura lang nito pero the best. Ayun yung gamit ko ngayon. So, mas gusto ko yung pencil. Hindi ko alam bakit. Pero for me, mas convenient siya since nag-work ako. So, minsan pagka... Ayun nga, mabilis. Pag sa office, nagmamadali yan. So, Tsaka hindi mo kailangan ng applicator for pencil. So, yan. Tapos, pero may spoolie siya. Spoolie para mag-blend. If ever na makapal yung nagawa mo. Yan. And then, lastly, my favorite eyebrow mascara is the one from K Palette. It's the Real Lasting Eyebrow Mascara One Day Tattoo. Sobrang ganda na ito. As in, grabe. Kakaiba lang yung niya. Ayun no, wala kang makitang ganito, diba? Usually, brush siya na Sa kanya parang plastic na Tapos sobrang liit. Na may tiny bristles. Yes. So, sobrang ganda nito as in, mag-swimming ka, ano man gawin mo, mag-gym ka, kahit talaga? Hindi siya nawawala. Pero, di ba yun sila known for long-lasting stuff for the eyebrows? Yan. Currently, ito yung dalawang favorite ko for the brows. Mine is this NYX Tame and Frame Tinted Brow Pomade. I have already tried yung Anastasia na Deep Brow Pomade and okay siya. Meron ka lang tendency na mapasobra kasi sobrang pigmented niya. And with this one, I find dahil mas sanay ako sa powder so mas mabigat yung kamay ko nung nung nag-translate ako papunta sa mga pomade na for the brows. So, ito kahit madiin siya ilagay, hindi ka mapapasobra. And ito guys, siya, in a darker shade in brunette. And masasabi nyo na gusto ko siya dahil sobrang laki na para sa isang brow product. At marami din ako iba. Ayan meron siyang malaking dent niya. And ito, pinapartner ko siya sa brow mascara. I currently use this MAC Pro Longwear Waterproof brow set. And hindi ko alam kung waterproof talaga siya dahil hindi ko pa na-try na mabasa siya or what. Pero maganda siya para sa shade ng hair ko. This is in quite brunette. Ayan. Yung gamit mo, no? Ito yung gamit ko ngayon. And napapasunod mo yung brow hair kung saan mong direction pumunta. Kanina trinay ko yung parang Aliw na aliw siya. yung parang may lagpas-lagpas na hair na nakataas. Kasi usually we go for yung parang hinihila lang natin siya papunta sa one direction na kung saan nag-e-end yung tail, 'di ba? Yung akin kanina itrinay ko na siya na itaas na ganyan para may mga excess hair. Nakikita ko lang siya sa mga editorial, ganyan. Mga fashion. Pero sumusunod siya with this one. So, natitame niya yung brows or napupunta niya sa direction na gusto ko. Next is our favorite eyeliner. So, ikaw, what's your favorite eyeliner? Wala akong favorite eyeliner. Kasi hindi ako nag-apply na eyeliner pag on a daily basis. When I do, I only use yung mga cream eyeliners. Pencil, gano'n. Oo, cream pencil na eyeliners. Pero, hindi naman talaga lagi. So, wala akong papakita today. Hindi na kasi kailangan ng eyeliner. Hindi naman parang Haba lang. yung niya. Pagka nag-eyeliner ko, parang sobrang
nagmumukhang Arabic yung eyes ko. Yung parang sobrang, niya, harsh na tingnan. Parang talagang, present. Ayan. Yan. So, yun yung preference niya. But for me, I really need an eyeliner in my life. Ito talaga yung pinractice ko ever since na hilig ako mag-makeup. Oo, ang galing niya maglagay. Mahilig ako mag-eyeliner talaga. So, yan. Yan, ka-eyeliner ako ngayon. Kasi kung hindi na makikita yung mata ko. So, my favorite is this one from Physicians Formula. Ang ganda niya. Oh, maganda to. Kaso wala nga lang Yun dito. lang. It's called the Eye Booster 2-in-1 Lash Boosting Eyeliner Plus Serum in Ultra Black. So, ito kasi, nung binili to sa akin nung tita ko sa States, na-research ko lang din, nakakaba din siya ng lashes. Ah, talaga? May serum, kaya siya 2-in-1. So, umasa ako dahil wala nga akong ikli nung eyelashes ko. Pero napansin ko na humaba siya kasi dati, wala pa to. So, ngayon medyo meron na yan. Sobrang dali din niyang tanggalin. Yun nga lang, hindi siya waterproof. So, hindi siya pwede pag mag-swimming ka or what. So, yan. Ito talaga yung favorite ko for... Pero manipis ba siya? Pen siya, pen type. Ayan. Tagal ko na itong ginagamit, 2012 pa. Talagang pinapabili ko siya sa States. So, yan. Okay, so our last favorite, current favorite makeup product is the mascara. So, pares pa kami nito. Yes, parehas pa Actually, ang masasabi ko lang, before kasi na-invite ako nung nag-launch dito yung Heroin Make, pero wala na ata sila, no? Wala na. I think that was last 2013, nung nag-launch or 2014. Hindi ako nakapunta. So, talagang karamihan ng vlogger friends ko nakita ko, sabi nila, na yung mascara talaga yung the best. Tapos nakita ko din yun kay Annadel, as in, sobrang favorite niya talaga yung mascara. So, parehas kami. Ano bang tawag dito? Long and curl. Long and curl. Long and curl mascara, super waterproof. Dalawang variant to eh. This is in the shade 01 or black. And 01. dalawang variant siya. The one we have is the long and curl mascara, super waterproof, but they also have the volume and curl mascara. The difference are the wands. Kasi for the long and curl, we have this parang naka-bent wand. Bent lang siya. Ayan, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Pero Yan. sa volume naman, parang meron siyang straight lang yung niya, yung sa wand niya. Nagte-taper din siya maliit, palaki to maliit. Pero makapal yung wand, yung brushes, ganyan. Pero para sa akin, na-try ko na both. And same effects lang naman siya. Same lang. Oo, pero ang para sa akin lang din, sa preference ko, mas gusto ko ito dahil mas maliit yung thickness niya. And pag nilagay mo siya, pag nakataas, kailangan nakaganyan siya. Para pag in-apply mo siya dyan, mapupush mo siya pataas. And then pag pababa naman, sa bottom lashes, I invert the wand and then pababa naman na ganyan. Ganyan. Okay. Yung akin naman, yun nga, since nawala na kasi sila dito, sa Hong Kong di ako nakabili nung pumunta kami. So, nung nakita ko sa kanila, parang sobrang ganda talaga. Kailangan ko yun kasi kailangan ko nang kumapal yung lashes ko talaga. Sobrang bihira yung magkaroon ng favorite na mascara. Pero ito nung na-try ko, sobrang ganda. As in, all day talagang naka-stay up yung lashes mo. Problem lang is, mahirap siyang tanggalin. Super. Ay, nagamit ko para mga oil-based. Kung wala ka nung mascara remover na Heroin Make or ibang mascara remover from Etude House, kasi mas mabilis yun eh. Yung mascara remover, it looks like... it looks like, a mascara. Pero pag inopen mo siya, yung laman niya is like a clear oil. Okay. Na wand din siya, i-apply mo rin siya, tapos matutunaw na siya after ilang seconds. Pero nakakaliw dahil naka-fan talaga yung lashes pag ito yung ginamit niya. Oo, kitang-kita. Mukha siyang naka-falsies pero hindi. Oo. Tsaka hindi kasi ako yung parang tao na mahilig mag-falsies. So, I much prefer na bumili na lang ako ng mascara na mag-work sa akin. Yeah. So, yung akin, ito, pinabili ko na sa Japan kasi sobrang mura doon. Sobrang mura sa Japan. So, meron din ako ng isang klase pero hindi ko pa siya na-open. Ito pa lang yung na-open ko. Ayun nga, maganda siya talaga. In fairness. Pero tapos, madali siyang maubos, no? Oo, yun lang. Kasi siya eh. Mascara siya, pero nakakapag-lengthen siya dahil meron siyang fibers. Ang napansin ko lang din, kailangan dahan-dahan ka maglagay. Kasi pag yung fiber ay napasok sa mata mo, sobrang nakakaiyak talaga. As in, super. Tapos, I also suggest yung brown variant ng ganito. Sobrang ganda niya. In steady brown. Brown, so ganda nga.
So, yun yung favorite namin. Parehas kami. parehas. Heroin Make. Okay, guys. So, that's it for our current makeup favorites. Thank you so much for watching. If you have any other questions, please feel free to comment down below. Don't forget to subscribe to my channel and Anna's channel. Yes. Na for sure, nakasubscribe na kayo doon. Kaya napunta kayo dito kasi shinare niya yung video na to. But thank you so much for watching. If ever mag-subscribe din kayo, thank you. And kung meron man kayong like suggestions na gusto nyo tignan namin yan or yun nga i-film. So yeah, we had fun kasi parang yun, naghanap kami pero kasi madali lang dahil nasa makeup kit na nga namin. Oo, tapos dala-dala niya na rin. Oo, so yun, kaya yun yung naisip namin i-film. Sorry kung may mga medyo awkward moments kasi first time namin mag-collab. Yes, So, yes. alam mo yun, pero behind the scenes natatawa kami. Oo, Medyo kami mahirap lang. tawa-tawa. Oo. Kain din kami nakain. So, yeah. Yes. Yun, thank you for Ay, thank you, collaborating. Rich, for inviting me to collab with you. Ayan. Pero andito ako sa kanila. Mag-overnight siya today. Yeah. Ay, tonight pala. Night, yes. overnight, yes. So, yun. Thank you so much for watching. Please. Yan, ang tawa naman tayo ng tawa, tapos di na naman tayo makaka-recover. Yeah. Ayan. So, thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up kung natuwa man kayo. May suggestions kayo in the future. Guys, so yun lang. Thank you so much for watching and I hope we see you on our next videos. Bye! Bye!